Magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid kay Kristo. Para po sa pagsisimula ng ating gawain, nais ko pong basahin sa inyo ang sinasabi ng ating banal na kasulatan at ito po ay ating matatagpuan sa mga awit, kapitulo 45, talataang 11 na ganito po ang sinasabi. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ang paibigin. Siya'y iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. Pagpalain po tayo ng Diyos sa ating pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Tayo po sa mandaling tumungo at tayo po ay manalangin. Dakilang Ama o God, salamat po ng napakarami sa umagang ito sapagkat binigyan mo po kami ng panibagong lakas, binigyan niyo po kami ng panibagong buhay. Salamat Ama sa mga pagpapalang ito na tinatanggap ng bawat sa amin mula sa iyo. At ngayon po Ama, na ngayon po sa oras na ito kami po ay mapupuri at magpapasalamat sa iyo. Hiling po ng bawat sa amin ang iyong gabay, ang iyong patnubay, ang iyong pag-iingat, ang naway ipagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Ganun din po Lord ang mga gagamitin mong instrumento sa mga ito mula sa mga kabataan, mula sa mga diakonesa, mula sa mga diakono, sa mga elder, at higit sa lahat sa iyong lingkod na gagamitin upang maglahad ng iyong banal salita. Dakilang Ama, hiling po ng bawat sa amin na naway patuloy mo kong bigyan ng karunungan, patuloy mo kong bigyan ng lakas ng pangatawan, patuloy mo pong gamitin ang bawat sa amin upang patuloy na lumaganap at magawa namin kung paano namin ilalahad ang iyong banal salita. Ngayon din Ama, nawa Panginoon ay bigyan mo ng karunungan ng siyang magbibigay ng salita mo sa umagang ito, naway itago niyo po siya sa iyong likuran at nang sa ganon, ikaw makita, ikaw madinig, at ikaw maramdaman ng bawat isa sa amin na nakikinig sa umagang ito. Sa iyo po namin Ama ipinagkakatiwala, sa iyo po namin Ama hinihiling na sa aming gawain sa umagang ito ay patuloy mo kaming gagabayan, patuloy mo kaming iingatan hanggang makatapos kami at patuloy mo kaming pagpapalain. Lord, ang lahat ng mga bagay ay aming hinihiling at ipinagpapasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus mula ngayon at magpakailanman. Amen and Amen. Good morning po sa inyong lahat mga kapatid! We are still blessed dahil despite sa mga challenges na pinagdadaanan natin, binigyan pa rin tayo ng Panginoon ng pagkakataon na papurihan siya. Kaya tayo po ay sabay-sabay na umawit ng may galak. Let's sing our first song, Dwell in Your House. You set me apart, gave me a new heart, filled with compassion to share your great love. Show me your ways, I want to know you.
na wagas ang pagmamahal ng Panginoon sa atin, kaya tayo po ay patuloy na magpuri sa Kanya. Let's sing, I could sing of your love. Over the mountains and the sea, your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the
Sa pagkakataong ito, Panginoon, nais po naming magpasalamat sa lahat-lahat ng kabutihang ginawa mo sa buhay namin. Lord, salamat dahil una pa lang alam naming hindi mo kami pinabayaan. Salamat, Lord, dahil nananatili kaming buhay at dahil yun sa pagmamahal mo. Alam namin, Lord, na hindi kami nag-iisa. Alam namin na may kasama kami sa laban na ito. Lord, salamat sa lahat ng sakripisyo mo para lang mapatawad kami sa lahat ng mga kasalanan namin. Kaya Lord, narito kami upang ibalik ang lahat ng papuri at pagsamba sa iyo. Kaya mga kapatid, patuloy lang po nating awitan at purihin ang Panginoon ngayong araw na ito. There's a grace when the heart is on the fire. Another way when the walls are closing in. When I look at the space between where I used to be and this reckoning, I know I will never be alone. There is another in the fire standing next to me. There was another in the waters holding back the seas. And should I ever need reminding of how I've been set free, there is a cross that bears the burden where another died for me. All my depth left for dead beneath the waters. I'm no longer a slave to my sin anymore. And should I fall in the space between what remains of me and this reckoning, either way I won't bow to the things of this world. And I know I will never be alone. There was another in the fire standing next to me. There is another in the waters holding back the seas. And should I ever need reminding what power set me free, there is a grave that holds nobody, and the power lives in me. There is another in the fire. Oh, 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 and I can see the light in the darkness as the darkness bows to him. I can hear the roar in the heavens as the space between was thin. I can feel the ground shake beneath us as the prison walls give in. Nothing stands between us. Nothing stands between us. There is no other name but the name that is Jesus. He who was and still is and will be through it all. So come with me in the space between all the things and sin and this reckoning. And I know I will never be alone. I know I will never be alone. There'll be another in the fire standing next to me. There'll be another in the waters holding back the seas. And should I ever need
reminding how good you've been to me. I'll count the joy come every bottle, 'cause I know that's where you'll be. I'll count the joy come every bottle, 'cause I know that's where you'll be. For our communion song, let's sing at the cross. Oh Lord, you've searched me. You know my way. Even when I fail you, I know you love me. Your holy presence surrounded me. In every season, I know you love me. Oh, I know you love me. On the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? On the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest praise. What can separate me now? Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay dadako na sa ating banal na hapunan. Basahin po natin ang unang Korinto 11:23 hanggang 13 na ganito po ang sinasabi. Ito ang katuruan tinanggap ko sa Panginoon at binigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y pinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng kopang ito, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ang sino mang kumain ng tinapay at uminom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom ng kopa. Sapagkat ang sino mang kumain at uminom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Iyan ang dahilan kung bakit mahihina at masasakitin ang marami sa inyo at may ilan niyang namatay na. Pagpalain nawa po tayo sa pagkabasa ng ating banal na kasulatan. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Dakilang Diyos ama namin sa langit na makapangyarihan sa lahat. Sa sandaling ito, Panginoon, ng aming pananambahan,
Nawa ang presensya mo po ay sumaaming lahat at gayon din ang patnubay na banal na Espiritu Santo. Aming hiling na buksan mo po ang aming puso at isip sa oras na ito. Dalangin po namin, Panginoon, na pakalinisin mo po kami ng iyong banal na dugo at patawarin sa lahat ng aming makasalanan, sa isip, sa salita at sa gawa. Nang sa gayon, ay maging karapat-dapat po kami sa pagtanggap ng mga elemento na ito na nasa aming harapan. Basbasan mo po ang saro na inumin at ang tinapay na sumisimbolo ng iyong dugo, katawan, na nagdusa, nagpakasakit, pinako sa krus, namatay at nabuhay na maguli, kung kaya't kami ay naligtas sa kasalanan. Nawa, Panginoon, ang mga bagay na ito na aming tatanggapin ay siyang mag-iingat sa amin na huwag na magkasalang muli. Dalangin din po namin nawa ang mga elementang ito ay magbigay ng kalakasan sa aming pisikal, higit sa espiritual na kalalagayan. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin at gayon din naman kami ay maging pagpapala sa iba. Maraming salamat po. Ito po ang sama-sama naming dalangin sa matamis na pangalan ng Jesucristo na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Gandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid ko po kay Kristo na sa ngayon ay nasa inyong mga tahanan. Salamat po sa Diyos sa kapahintulutan niya na sa araw na ito ay muli ay magsama-sama po tayo na magpupuri
at dakilain at sambahin ang ating pong Diyos. At sa lahat din po ng aming mga kamag-anak at sa kaibigan at sa lahat ng aming mga kababayan, saan man po kayo naroroon na naabot ng live streaming na ito, ay magandang umaga po sa inyong lahat. Bago po tayo makakarinig ng mensahe po ng ating Panginoon, ay samahan po muna ninyo ang inyong napakalit na lingkod sa isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na mahabagin at makapangyarihan sa lahat, Ama, kami po ay nagpapailang lang ng aming tinig upang kami, Panginoon, ay magpasalamat sa iyo. Nasa umagang ito, Panginoon, ay muli ay binigyan mo kami ng pagkakataon na taglayin ng lakas at buhay na mula sa iyo. At ang aming lakas at buhay na ito ngayon ay sama-sama po naming ipaglilingkod sa iyo. Sa umagang ito, Panginoon, ay bigyan mo po kami ng kapanatagan, bigyan mo po kami ng kapayapaan at kalmadong puso't isipan upang sa aming pagpupuring sama-sama ay sama-sama naming maitaas ang iyong dakilang pangalan at ikaw lamang ang maging kaisipan namin sa oras na ito, God. Ama, tulungan mo po ang napakaliit mong lingkod na ngayon ay gagamitin mo sa oras na ito. Dalangin ko, God, ng lahat ng mga salita mo ilalagay mo sa kanyang bibig upang ang lahat ng mga salitang itong maririnig po namin at mahahayag sa umagang ito na yung dakilang kalooban para sa amin ay patuloy na maging kalakasan po namin, Panginoon, at sa aming buhay, sa aming paglakad bilang iyong mga anak, ay patuloy po namin itong masunod ayon sa iyong dakilang kalooban. Patuloy kaming lumalapit sa iyo, Ama, upang humiling ng tawad sa iyo sa lahat ng mga mali na nagawa po namin sa iyong harapan. Maging ito man ay naging nasa isip po namin, sa nasabi namin at sa nagawa po namin, Ama. Naway pakalinisin mo po kami sa oras na ito. At sa umagang ito, God, hinihiling po namin ang patuloy na kapangyarihan mo sa bawat sa amin. Bigyan mo kami ng karunungan upang salitang aming maririnig ay patuloy po naming maintindihan. Ama, lahat ng mga bagay na ito ay hinihiling namin na may pagsamo po sa iyo sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon. Amen and Amen. Muli po, magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid po namin kay Kristo. Tayo naman po ngayon ay nasa dako ng mensahe ng ating Panginoon. Subalit sa umagang ito ay nais ko lang sabihin muna sa inyo na ang ating pong pag-aaral ay series. Sa aklat po yan ng Joshua, mula po chapter 1 hanggang sa chapter 10 ay tinalakay na po natin ang aklat ng Joshua. At yan ay napag-aralan po natin yung mga nagdaang linggo na be on your guard. Be on your guard. At nung pong nakaraang linggo ay pinag-aralan po nating moving forward in our faith. Napakaganda po ng mga paksa na tinatalakay natin at nawa ang aming panalangin ay nakakatulong po sa atin ito sa ating buhay espiritual. Sa araw na ito ng linggo ay lalaktaw po tayo sa talatang o sa kapitulo 14 ng 1. At ang ating paksang ating tatalakayin, how to claim a mountain. Ako po naniwala, makikita natin yan sa aklat po ng Joshua sa chapter 14, verse 10 to 13. At mapag-aaralan po natin ang tatlong bagay na mahalaga sa buhay po ni Caleb. Kaya nga po sa pagkakatong ito, mga kapatid ko po, alam po ninyo, Joshua and Caleb in chapter 14 was confident that with the power of God, he would be able to take this top territory. Kaya nga po dito sa chapter 14 na to, makikita natin na itong si Joshua and Caleb ay mayroong pagtitiwala sa Diyos na sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos ay makukuha po nila yung teritoryo po na kung saan ay pinangako po sa kanila ng ating Panginoon. Kaya nga po sa umaga pong ito ay samahan po ninyo ko sa mensaheng ito ng ating Panginoon sa tatlong bagay na pag-aaralan po natin na makukuha po natin sa buhay po ni Caleb. At pakatandaan po natin ito sa buhay po natin ang istoryang ito ni Caleb na isa sa spies na isinugo po ni Moises. Kaya nga po alam po ninyo mga kapatid ko po kay Kristo, each of us has a mountain to climb.
kung paanong pong si Caleb ay kinlim niya yung mountain niya sa buhay. Ako po naniniwala, bawat isa sa atin, kayo po at ako, ay may kanya-kanyang mountain na kailangan po nating akyatin at angkinin sa buhay po natin. Ito po ay spiritually speaking, ang sinasabi ko po sa buhay po nating spiritual, ay may kanya-kanya po tayong mountains na kailangan po nating akyatin. Because the children of God always face obstacles in their lives. But with His strength, we can overcome our mountains no matter how rugged the terrain. Alam ko po, naniniwala ako, kahit yung bundok natin ngayon, spiritually, na inakyat po natin, even our obstacles and endurance in our lives sa ating pagakyat, kahit po yung bundok na yan ay bato-bato, yan ay sira-sira, pero makakaakyat po tayo at makapagtatagumpay tayo at makukuha po natin bilang ating sariling bundok sa buhay po natin sa tulong ng ating Panginoong Diyos. Yan po yung mga aral na makikita po natin sa aklat po ng Joshua, chapter 14 po, mga kapatid ko po kay Kristo. Many feel inadequate to face the mountains of life. Kasi po marami po ngayong mga tao para bang napakahirap na akyatin yung bundok na dala-dala po nila na dapat po nilang akyatin sapagkat yan ay ibinigay sa atin ng Diyos. Bawat isang mananampalataya ay may kanya-kanyang bundok na dapat akyatin. Kaya lang itong problema, mga kapatid ko po kay Kristo, marami po ang sumusuko at sinusurrender ang pag-akyat nila sa kanilang mga bundok sapagkat sa tingin nila ay hindi nila kayang akyatin ito upang makarating doon sa pinakatuktok at sabihin na sila ay nagtagumpay. Alam po ninyo, nung nakaraang linggo, pinag-aralan po natin yung moving forward in our faith. And God always encouraging us to continue our faith, to continue to trust in Him. Kaya nga po sa umagang ito, patuloy pa rin ang Diyos natin ay nag-i-encourage sa atin, sa ating mga Kristiyano, sa kanyang mga anak, sa kasalukuyan, na sa kabila ng marami po ngayon talaga na nadi-discourage. Kaya minsan nararamdaman po natin at hindi rin kaila sa atin na nakakaramdam tayo na minsan na para bagang gusto na nating sumuko sa ating buhay espiritual. Para bagang gusto na nating isurrender ang ating buhay espiritual. Para bagang nawawala na tayo ng tiwala sa Diyos natin na nangako sa atin na siyang tutulong sa atin at magpapalakas sa atin. Na para bagang ang buhay natin ay dito lamang sa mundong ito at wala ng buhay sa ikalawa. Yan ang maraming minsan ay nararamdaman ng maraming mga tao sa kasalukuyan sapagkat ito yung tunay na minsan nararanasan natin. Pero mga kapatid ko, sa umagang ito, pakinggan po natin ang tatlong bagay na pag-aaralan po natin sa buhay ni Caleb kung paano na inakyat ang kanyang bundok at ariin at ibinigay sa kanya ng Panginoong Diyos. We learn significant lessons from Caleb as he claimed the mountain God promised. He find that he was sufficient for the task and God provided him with strength for his demand. Kaya nga po, ang pag-asa po ni Caleb ang Diyos niya wala nang iba. Yun ang pag-asa po niya. Yung Diyos na nagbibigay sa kanyang lakas upang marating niya yung tugatog ng taluktok ng bundok na inaakyat po niya. Sapagkat alam niya, because God is our provider and sustainer in our lives, alam niya na hindi siya pababayaan ng Diyos at ang Diyos ang magpo-provide ng lahat ng kailangan po niya sa pagpapatuloy sa pagiging isang lingkod ng Diyos. Kaya nga po, sa pagkakataong ito, ang unang-una na pag-uusapan po natin in the life of Caleb, sa verse 10 po, makikita po natin, his confidence never ceased. Pakisulat nga po ninyo sa inyong mga comment box. His confidence never ceased. Ibig sabihin, yung kanyang pagtitiwala sa Diyos
ay hindi po nawala, mga kapatid ko po, kay Kristo. Yan ang unang-unang bagay na pag-uusapan po natin. Yung kanyang pagtitiwala ay hindi po nawala. Kahit ano ang nangyari sa kanya, the entire life of Caleb, ay hindi ho nawala ang pananampalataya niya sa Diyos. Kundi nagpatuloy po siya kahit any circumstances in his life, hindi po niya niwala ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. At yun din ngayon, ang sinasabi niya sa maraming mga Kristiyano, sa lahat ng mga anak ng Diyos, na ang pagtitiwala natin ay kailangan magpatuloy at manatili habang tayo ay naglilingkod any circumstances in life. Kaya nga po, mga kapatid ko po kay Kristo, patuloy kong ini-encourage ang bawat isa. Ikaw at ako, alam ko, ay na-experience natin ang mga bagay na ito. At patuloy na ang series na tinatalakay natin sa aklat ng Joshua ay patuloy na nagpapaalala sa atin sa mga buhay ng mga taong tinitignan natin at kinukuhanan natin ng magagandang aral sa buhay nila. Kung nakaya nila yan, sinasabi nila din sa atin, kaya natin yan. Sapagkat din sila ay taong katulad mo at katulad kong naniniwala sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga po ang sabi po ng verse 10, Joshua chapter 14, ay ganito po ang sabi niya, 45 taon na ang lumipas. Buhat ng sabihin ito ni Yahweh kay Moises. Nooy naglalakbay pa sa disyerto ang bayang Israel. Iningatan ni Yahweh ang buhay ko hanggang ngayon. 85 taon na ako ngayon. Ang sinasabi po ni Caleb sa pagkakataong ito, mga kapatid ko po kay Kristo, sa buhay po nang siya ay naglilingkod na ilang taon na, 45 years, the past of 45 years in his life, he never naranasan niya na pinabayaan po daw siya ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang sabi niya, iningatan ako ni Yahweh ang buhay ko hanggang ngayon. Nasa edad po daw niya na 85 taon, 85 years, si Caleb. Sa lahat po ng buhay niyang ibinuhay niya ng 45 years, ay hindi niya naranasan na pinabayaan po siya ng Diyos na nangako sa kanya na tutulungan siya. Yun ang magandang halimbawa ngayon na sinasabi niya. Kaya po si Caleb ay patuloy siyang nagtiwala. Hindi ho nawala ang kanyang tiwala sa ating Panginoon. Sabihin nga po ninyo, hindi dapat mawala ang tiwala sa Diyos. Kasi po alam po ninyo sa realidad na buhay sa ating mga Kristiyano sa kasalukuyan, there is a possibility to happen na maaaring ang ating pananampalataya ay manghina dahil sa mga bagay na dumarating sa buhay po natin. Huwag nating kalilimutan, mga kapatid ko, na ang kalaban po natin ay maraming mga traps na ibinibigay po sa ating daraanan. Kaya nga yung bundok na inaakyat natin, na kanya-kanyang bundok na inaakyat natin, baku-bako, mabato, marami. Talagang sakripisyo ang Kristiyano. Makarating lang siya sa pinakatuktok sapagkat yun ang tunay na tagumpay kung tayo ay makarating doon sa pinakatuktok ng bundok na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Subalit, bago tayo makarating doon, marami pa tayong pagdadaanan na pagtitiis bago natin marating ang tuktok na yan. Kaya nga po, alam po ninyo, huwag nating kalimutan na meron tayong kalaban na umaharang upang hindi natin marating ang taluktok ng bundok na yan. Kaya ang kailangan natin sa unang bahagi ng ating pag-aaral sa umagang ito, confidence, magkaroon tayo ng tiwala at huwag mawala ang tiwala natin sa Diyos kahit na maraming mga hindrances sa ating mga buhay. Kaya nga po alam po ninyo sa aklat po ng Numbers chapter 13 and chapter 14, makikita po natin ang istorya diyan that the spies were reporting after the return from the promised land.
dito po natin makikita yung istorya po ng pagtiktik po ng mga bayan ng Israel doon sa promised land na ibibigay po ng Diyos sa kanyang bayan. Kaya makita po natin dan yung report po ng minority at report po ng majority. Contradicted each other. Magkasalungat po mga kapatid because the majority declare the task impossible. And Joshua and Caleb declared that it was indeed possible in the strength of the Lord to conquer the land. The people gave into fear, and a result, they never entered the land. Sa buhay po natin, totoo po ito. Dalawang bagay ang lagi nating tinitignan. Dalawang bagay ang pwedeng mangyari sa atin. Katulad po na nangyari sa istoryang yan ng Numbers chapter 13 and 14. Yung pong majority, ang report po nila, hindi kaya. Hindi natin kayang sakupin ang mga tao sa Kanaan sapagkat sila ay malalaki. Okay? Nandun po yung negatibo na kaisipan upang hindi marating yung pangako ng Diyos. Nakalimutan ng mga taong ito na ang Diyos ang nagsabi sa kanila na yung Kanaan na yan, yung promised land, ay bibigay ng Diyos sa kanila. Subalit, hindi nila tinignan o hindi nila naalala man lamang ang sinabi ng Creator ng buhay po nila. Kaya nga maraming mga tao ngayon sa kasalukuyan na ito po yung problema na iniisip ang buhay ay mahirap. Marami ngayon, even Christian today, na para bagang hindi kayang akyatin ang bundok na ibinigay na sa kanya. Kaya maraming mga Kristiyano ang sumusuko sa kasalukuyan. Marami ang mga Kristiyano ang isinosurrender ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Patuloy na nakapokus sa mundong ito. Para bagang tila ang mundong ito ang magbibigay sa kanila ng pag-asa. Para bagang ang mundong ito ang magbibigay sa kanila ng saya at payapa ng buhay. Nakalimutan nila ang sinabi po ng ating Panginoong Yesukristo na ang mabuhay sa mundong ito ay mawawalan. Ngunit ang mawawalan sa mundong ito ay magkakaroon. And this is a paradox of Jesus Christ. Totoo po ang sinasabi po ng ating Panginoong Yesukristo. Kaya nga po tayo mga Kristiyano is not a bed of process on earth. Tayo po ay mayroong laban at lumalaban sapagkat bawat Kristiyano ay may kanya-kanyang bundok na kailangan akyatin niya. Kaya nga po ang mensaheng ito ngayon, katulad ni Caleb, ay in-encourage kung bakit naakyat niya at naangkin niya at ibinigay sa kanya ang pangako ng Diyos because of his confidence to God. Yan ang unang bahagi na kailangan po nating malaman, mga kapatid ko po, kay Kristo. Pero dito po sa istorya ng Numbers chapter 13 and chapter 14 po ng Numbers, pinakita po kahit minority, kahit iilan lang, merong nagsabi, kaya, possible na makakaya nating gapiin ang ating mga kalaban. Kaya nating maangkin ang promised land sapagkat ang sinasabi nila ay merong Diyos na tutulong sa kanila kahit nakakaunti. Pero yung Diyos ang pinakamalakas at makapangyarihan sa lahat na nagsasabi, kayang-kaya ninyong maangkin ang promised land. At yan ang sinabi po ni Joshua at yan, ganun din si Caleb. Mga kapatid ko po, kay Kristo sa buhay po natin, katulad din yan in our application. Maraming mga discouragement ang dumarating sa atin upang huwag tayong magpatuloy sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Maaring ang trap na ibibigay sa atin ng kalaban, maaring ngayon ay nawalan ka ng trabaho. Maaring sa buhay mo ngayon, meron kang sakit o meron tayong mga karamdamang lumilitaw. O maaring nagkakaroon tayo ng problema sa ating mga trabaho o maaring natanggal ka sa trabaho o maaring nabawasan yung sweldo mo dahil sa ating inaharap na pandemic. Ito yung ngayon ang maaring ilinalagay ng kalaban natin sa atin. Kaya nga iniisip ng iba para mabuhay sa mundong ito ay kailangan mag-focus ka. Sa mundong ito, kailangan
magtrabaho. Kaya marami po mga Kristiyano, hindi po masama na magtrabaho, hindi po masama magkanegosyo. Kailangan po natin yan. Pero ang wag nating kalimutan, mga kababayan, mga kapatid ko po kay Kristo, na ang unang-unang prioridad ng buhay po natin ay walang iba kundi ang Diyos. Because your life owned to God. It's not your own. Owned to God. Kaya kung ang buhay ay sa Diyos, kailangan ang buhay na yan ay maging importante sa mundong ito. At sa anong paraan para maging importante ang buhay natin? Ipaglingkod po natin sa Diyos. Bahala ang Diyos sa atin. Bagamat tayo rin ay kumikilos. Kaya nga sabi po natin sa mga nakaraang mensahe po natin, ginawa ng Diyos ang kanyang parte, gawin naman natin ang ating parte. Tutulungan tayo ng Diyos, tulungan din natin ang ating sarili. Pero hindi ibig sabihin ay makapokus lang tayo sa mundong ito at iiwanan natin ang ating Panginoong Diyos sa buhay po natin. Mga kaibigan, mga kapatid ko po kay Kristo, yan po yung sinasabi ni Caleb. Kahit mahirap, hindi po nawala ang kanyang pananampalataya sa Diyos na kinikilala at nangako sa kanya na ibibigay niya ang bundok niya. Maaangkin niya at magtatagumpay si Caleb sa buhay po niya. Kaya nga, ang testimonya ng buhay niya after 45 years, ngayong 85 years na ako, ay hindi ko naranasan na nawala ang kanyang pananampalataya sa kanyang Panginoon at hindi niya naranasan na iniwan siya ng ating Panginoon. At yan din ngayon ang sinasabi po natin sa mensaheng ito. Tingnan po natin, tanungin natin, ilang taon ka na? Ilang taon na ba ako sa mundong ito? Ilang taon na lang ba ang ibubuhay natin sa mundong ito? At yung bawat taon na ibinubuhay po natin sa mundong ito, yan ngayon ang mahalaga na siyang ipinaglilingkod natin sa ating Panginoon. Mga kapatid ko po kay Kristo, yan ang wag na wag nating iwawala sa buhay po natin. Yung tiwala natin sa ating Panginoong Diyos na siyang lumikha sa bawat isa sa atin. Kaya nga po lang po ninyo, 45 years later, Caleb declared that even at 85, tingnan po ninyo he was still bold enough to capture the land. Of course, he placed his confidence in God just as he did 45 years earlier. He could remember God at the Red Sea and his provision in the wilderness. Even after the wilderness wanderings, he was determined to place his confidence in God's power to see him through. Alam po ninyo, napakatindi po talaga ang pananampalataya po ni Caleb. Alam po ninyo, nung pong edad niyang 45 years, kung paano po daw yung kanyang kasigasigan ng paglilingkod sa Diyos, nasaksihan po niya kung paano pong tinulungan sila ng Diyos in the Red Sea. Naranasan po niya na kung paano tulungan sila ng Diyos in the wilderness. 45 years old siya ng kanyang paglilingkod. Ngayong 85 na, walang pagbabago yung kanyang paglilingkod sa Diyos. Yun po yung sinasabi niya ngayon sa atin. Okay? Lalong sumisigasig ang kanyang paglilingkod sa Diyos. Alam po ninyo, nais ko lang po magbigay ng maiksing illustration, and this is a reality. Meron po kamag-anak kung nanonood man po sila, sorry gagamitin ko po yung inyong buhay. Si Sister Baby po ninyo, my wife, meron po siyang tita. Alam po ninyo kung anong edad? Hindi po ako nagkakamali, 93 or 94 years old. Pero tignan po ninyo, babae po walang hinto sa paglilingkod. Actually po, magkapatid pa. Yung isa po, maybe 98 na yat. Hindi ko alam kung 98 na. Pero kahit na yung mind, ay minsan nakakalimot. Pero hindi, nandyan pa rin siya sa church. Uma-attend pa rin po siya sa church. Yung nga pong isa, 93 years old, sumasakay sa motor. Naku po, wala ngang kahawak-hawak pa. Naglalakad siya, 93 years old, pupunta sa kapilya ay para lang makapaglingkod sa Diyos.
Ito yung mga tao na ngayon ay tinitignan po natin at ito nga rin ang sinasabi ni Caleb na 85 years old siya pero walang pagbabago ang kanyang paglilingkod sa Diyos. Hindi siya nanghina, hindi nang lamig, hindi nang lupaypay at higit sa lahat, hindi siya huminto sa paglilingkod. Gaano katindi po itong mga taong ito ngayon ay tinitignan natin sa kasalukuyan. Ikaw at ako. Ito yung problema ng marami. Yung nga minsan pag nagkaroon na tayo ng problem, ayaw na nating maglingkod. Nawawalan ng tiwala. Ang maraming tao yan ang problema ngayon eh. Minsan lang, hindi lang maibigay ng Diyos yung kailangan niya. Nangihina na eh. Minsan nga po, pagka sa buhay niya, yung dapat niyang ine-expect niya sa God at hindi nangyari sa kanya, minsan nga, ayaw na maglingkod sa Diyos. O minsan nga, hindi nga sumasamba na eh. O, minsan nga po, nanlalamig na. O, ito yung problema ng tao sa kasalukuyan. Okay? At kayo, saksi kayo dyan. Kayo rin ay saksi sa realidad na nangyayari sa maraming mga tao o maraming mga Kristiyano ngayon. Kaya nga po, may bundok tayo, kailangan maakyatin natin eh. Kaya maraming mga tao, akala hindi kaya. Kaya mo. Kasi si Caleb, kaya niya eh. At ngayon yung sinasabi niya. Yung kasing iba sinasabi, inadequate. Parang ang hirap akyatin. Para pakiramdam ko, hindi ko kaya akyatin ang bundok ko. Bakit? Kasi nga, hindi tayo nagtitiwala sa Diyos. Pero kung nagtitiwala tayo sa Diyos, na kaya natin akyatin niya, kaya natin like Caleb. Walang pagbabago. Yung ang iba nga gusto na mag-retired sa paglilingkod. Dahil sinasabi, matanda na. Naku po, ngayon, ang isang halimbawang ito ni Caleb ay napakatindi. Ang ating paglilingkod, pagpapahinga sa paglilingkod kapag tayo patay na. Pero hanggat kaya natin, mga kapatid, I would like to encourage every one of us, continue our worship and service to our Lord Jesus. Yan ang halimbawa na ngayon ay binibigay po ni Caleb sa atin. Caleb's faith in God was not shaken by circumstance. If we are to move forward and climb mountains, we too must express our confidence in God and His ability to give us victory. Alam ko po, ikaw at ako, gusto nating magtagumpay sa buhay natin. Gusto nating balang araw at pangarap natin na makarating sa langit bayang walang na pangako ng ating Panginoong Diyos. Pero ang problema, paano natin mararating yan kung ang ating pagtitiwala sa Diyos ay manlalamig? Paano nating makakamtan yan kung hindi nating pagkakatiwalaan ng Diyos sa kanyang pangako na tayo tutulungan niya sa ating mga buhay upang marating natin ang ating tunay na bayan na walang iba kundi ang langit. Like Caleb's faith, yun ang lesson na ngayon ay binibigay niya sa iyo at sa akin sa mensaheng ito. Na kailangan ang ating pananampalataya ay hindi ma-shake. Kumbaga hindi magiba ang ating pananampalataya. Focus on God. Kasi ang God ang siyang ating creator. Sapagkat ang God ang siyang perfectong God. Yun ang tignan natin. At yun ang sinasabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid ko po kay Kristo. Kaya nga po, alam nyo, mayroong isang sinabi, ang isang quotation, confidence and hard work is the best medicine to kill the disease called failure. It will make you successful person. If you want a successful person, confidence and hard work. Pakisulat nga po ninyo. Ito po sinasabi po natin, napakaganda. Confidence and hard work. Yung pong tiwala at saka yung pagsusimigasig natin sa buhay, yung pagpapatuloy po natin, yung init ng ating paglilingkod at saka yung pagtitiwala ay napakagandang medicine para patayin niya ang isang sakit na failure para po tayo ay magtagumpay. Confidence and hard work. Huwag po natin kalimutan yan. Sulat po natin sa ating mga comment box. Confidence and hard work. Ang isang Kristiyano, kailangan niyang gawin yan. Magpatuloy like Caleb.
Ang ikalawang bahagi po na nais ko pong ipaglingkod sa inyo sa aklat po ng Joshua chapter 14 ay ang verse 11, His strength never failed. Ano po ang sabi niya? His strength never failed. Yung lakas po niya ay hindi ho nawala. Kanina yung tiwala niya hindi nawala. Ngayon yung lakas niya ay hindi nawala kahit matanda na siya. Hindi nawala yung lakas niya. Verse 11, ano po sabi niya? Ngunit hindi pa nagbabago ang lakas ko mula nang ako'y isugo ni Moises upang siya sa atin ang lupaing ito. Kaya ko pang makipaglaban at gawin ang kahit anong trabaho. Alam po ninyo, napakagandang sinabi po ng version ng Joshua chapter 14 verse 11, yung salitang sabi niya, kaya pa niyang makipaglaban at gawin ang kahit anong trabaho. 85 years old, Caleb. In verse 11, ang sabi po niya, ang kanyang lakas ay hindi nagbago mula nung suguin siya ni Moises. Hanggang ngayon, kaya pa daw niyang lumaban at makipaglaban at gawin ang anumang trabaho. Kaya nga po mga kapatid ko, isulat po natin sa ating mga comments ng number 2, His strength never failed. Yung lakas niya ay hindi nawala. Okay, yan po yung ikalawa po natin. Sa verse 11, nakita po natin, sinabi po ni Caleb yan, kahit anong trabaho kaya niyang gawin at kaya pa niyang makipaglaban. Walang pagbabago sa kanya. Alam nyo, klaseng pananampalataya meron si Caleb. Bakit? Kasi nakasentro siya sa Diyos. Kasi naniniwala siya, nasaksiyan kasi niya na yung Diyos na kinikilala niya, yan yung Diyos na tumulong sa wilderness, yung Diyos na tumulong sa Red Sea, yung Diyos ang tumulong sa kanila sa lahat ng laban nila. Saksi si Caleb. Kaya nga, dala-dala niya yan eh. Kaya nga, hindi nawala yung tiwala niya sa Diyos. Alam niya, yung Diyos niya makapangyarihan sa lahat. Alam niya, yung Diyos niya ang magbibigay sa kanya ng lakas. Ang Diyos ang magbibigay sa kanya ng lahat ng bagay na kailangan niya. Kaya hindi siya nawala ng lakas eh. Malakas siya eh. Kaya nga po, sa ngayon, yun ang sinasabi rin sa atin ngayon sa ikalawa. Na matapos na hindi dapat mawala yung ating pagtitiwala sa Diyos, our confidence, at ngayon our strength, hindi dapat mawala sa ating paglilingkod. Huwag po tayong manghina. Marami po kasi ngayon ang problema yan eh. Pagka meron na po pinagdadaanan sa buhay, problema sa pamilya, problema sa ganito, problema sa trabaho, hindi mo na makita. Sa paglilingkod sa Panginoon, nanghihina na sa paglilingkod sa Panginoon. Maliban na lamang pag nagkasakit ka, hindi mo kayang tumayo. Pero hanggat kaya nating maglingkod, mga kapatid ko po, kay Kristo, no matter what, any circumstances in life, we will continue to serve God. The entire of life on earth, we will serve to God. Huwag tayong minto sa paglilingkod. Mga kapatid ko po, and this is our encouragement, and we would like to encourage every one of us here this morning. Alam ko, saksi tayong lahat, mahirap ang buhay. Pero wag yan na maging dahilan para huminto tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Tuloy po ang ating laban. Tuloy ang pagyakyat natin sa ating bundok, our mountains in life. Tuloy po kayong umakyat. Akyatin po ninyo ang bundok nyo. Kahit po yan ay mabato, matinik. Kailangan mo makarating sa tuktok. Kasi yan ang ibinigay ng Diyos sa iyo na magiging iyo sa buhay mo. Alam po niyo, the emphasis moves from Joshua to Caleb in chapter 14. Caleb declared to Joshua that he desired the hill country where the giants has been seen. He was confident that with the power of God, he would be able to take his top territory. Kaya nga po, alam po ninyo, makikita po natin in chapter 14. Talaga pong ninanasa po ni Caleb yan kay Joshua. Yung kanyang desire na mapasa kanya yan. Kahit na may kalaban dyan, kaya po daw niya yan. Bakit na mapasa kanya? Because God is Almighty God. At tutulungan siyang
magagapi niya ang kanyang kalaban. Napakatindi ng kanyang pananampalataya, yung desire niya eh. Kaya nga po, yung paglilingkod, totoo po yan, talagang nasa desire ang paglilingkod eh. Hindi yung napipilitan ka lang eh. Iba yung napipilitan kang maglingkod eh. Iba yung talagang gusto mo eh. Oh. Di ba? Yung iba, napipilitan lang, masabi lang, kasi Christian ka eh, kailangan gawin mo yan eh. Hindi kailangan may desire ka na maglingkod kasi yan ang buhay mo. Kasi nga, mahal mo ang Diyos at alam mo na ang Diyos ang tutulong sa iyo at magbibigay sa iyo ng tagumpay. Yan ang sinasabi po natin sa umagang ito. And each of us has a mountain to climb. Spiritually speaking, the children of God always face obstacles in their lives. But with His strength, we can overcome our mountains no matter how rugged the terrain. Sabi nga po natin, sa umagang ito, sulat nga po ninyo sa inyong mga kobeng na open box, we will overcome our obstacles. Kaya po natin yan. Sama-sama po nating makaya. Many feel inadequate to face the mountains of life. We learn significant lesson from Caleb as he claimed the mountain God promised. We find that he was sufficient for the task and God provided him with the strength for its demand. Okay, makikita po natin yan, Caleb has been through the difficult days of the desert. As a result, he had a unparalleled strength. Difficult times strengthen us as we trust God. We lose to fear that comes from hard times because we know that God has previously seen us through hard times. Caleb had witnessed the parting of the Red Sea, the fall of Jericho, the return of Ai. He was determined to stand in the strength of his God. Nasaksiyan po lahat yan ni Caleb. Yung pagbagsak po ng Jericho, yung pagkatalo po nila sa Ai, lahat po yan nasaksiyan po. Kung bakit ang lahat yan ay nangyari. Pero never, ang sabi po niya, tumayo siyang matibay in the sight of God. Yan ang pinakamaganda po na ginawa po ni Caleb. Alam po ninyo, ang sabi ng isang illustration, never lose hope. Storms made people stronger and never last forever. Yan po yung sinabi na sa atin. Sabayin nga po natin uli sa pagbasa. Okay? Never lose hope. Storms make people stronger. Yung po daw mga storm ng ating buhay ay magiging kalakasan po natin and never last forever. Napakaganda po ng isang quotation na yan. Kaya pag tayo po ay may pinagdadaanan na bagyo sa buhay, isipin natin, ito ang magbibigay sa akin ng kalakasan. Magpaparagdag sa akin ng lakas to continue to worship God and to serve God. Ay, yung katlong bagay po na nais ko pong ipaglingkod sa inyo, and this is our last, sa chapter 14 ng Joshua. Pakisulat po ninyo sa inyong mga comment box. His God never forgot. Hindi siya nakalimutan o nilimot ng Diyos po natin. Kaya makikita po natin yan in chapter 14 ng Joshua, verse 12 to 13. Ang sabi po niya ay ganito, kaya ibigay mo na sa akin ang kaburulang ipinangako sa akin ni Yahweh. Narinig mo rin naman ang mga higante ang nakatira doon. At matitibay ang pader na naglalakihan nilang lungsod. Ngunit sa tulong ni Yahweh, ay palalayasin ko sila sa lupaing yon gaya ng ipinangako niya. Binasbasan ni Josue si Caleb na anak ni Jepum at ibinigay sa kanya ang Hebron bilang mana niya. Nakuha po ang basbas ni Joshua ni Caleb at sa kanyang pakikipaglaban, sa kanyang lakas, sa kanyang tiwala, ay ibinigay po ni Joshua ang Hebron sa kanya. Because of his willingness to tackle the top territory,
Caleb had enough for himself and his descendants. The benefits of his mountain climbing pour over into the lives of those around him. Kaya nga po, alam nyo, mga kapatid ko po, sa umagang ito, grabe ang pananampalataya po talaga ni Caleb. Yung kanyang willingness, yung kanyang desire, yung kanyang confidence, yung kanyang lakas, yung kanyang focus sa paglilingkod sa God, ang nagbigay sa kanya para ibigay ni Joshua ang Hebron, para mamanan niya ang Hebron kasama ng kanyang mga descendants. Nagtagumpay po si Caleb, mga kapatid ko po, kay Kristo. When a believer faces a mountain and climbs to victory, his or her life is a blessing to others. God can allow the challenges, hurts, or heartaches in our lives to touch the lives of others. Jesus walked up the mount to Calvary to bring all of us into victory in Him. He has freely offered the gift of life to all who call on Him. Therein lies the power to climb the mountain of life. Kaya nga po, mga mananampalataya, sa umagang ito, yung bundok mong haharapin, akyatin mo, sapagkat diyan ka magtatagumpay. Huwag kang aatras, huwag kang susuko, sapagkat ang buhay ni Caleb ay nagbigay sa atin ngayon ng isang aral na kung paano niyang nakuha ang lugar ng Hebron o ang burol ng Hebron, ay ganun din makukuha po natin ang pangako ng Diyos na ating bundok, na kung saan ay magtatagumpay tayo at mararating po natin ang ating tugatog na tagumpay. Ang sabi po ng isang quotation, part of my conclusion, in the midst of your battles, never forget that God loves you. Pakisabi nga po ninyo sa inyong mga comment box, God loves you. God loves you so much. Mahal na mahal ka talaga ng God. And He has a plan for you. Mayroon pong plano ang Diyos sa iyo because God loves you. Kaya naman, in the midst of our battle, huwag nating kalimutan yan na ang Diyos ay mahal na mahal tayo at may plano ang Diyos po natin. Kaya nga po sa umagang ito, mga kapatid ko po kay Kristo, ay nawa ang mensaheng ito ay muli ay nakapagbigay sa atin ng encouragement, nakapagbigay sa atin ng lakas para akitin natin ang ating sarili-sariling mga bundok. Huwag po natin kalimutan ang unang bahagi na ating pinag-aralan na ang kanyang confidence ay hindi po nawala sa Diyos. Kahit na 85 years, hindi ho nawala yung confidence niya sa God sapagkat saksi siya ang kapangyarihan ng Diyos ay kanyang naranasan. At naranasan mo din at naranasan ko din. Ang kanyang lakas ay hindi ho nawala. Kahit na 85 years ay hindi ho siya sumuko. Manapa sinabi niya, kahit anong trabaho, kaya niyang gawin. Kahit anong laban, kaya niyang lumaban. Hindi ho nawala yung lakas niya. Kaya ganyan ka din. Hindi rin mawawala ang lakas mo. Kahit anong trabaho para sa Diyos, kaya nating gawin yan. Kaya nating ipaglaban. Kaya nating itaas ang Diyos sa buhay po natin. Kaya natin bigyan ng parangal sa buhay natin kung sino ang Diyos natin. Kahit anong edad mo, ang kalakasan ay sumasa iyo. Huwag nating sasabihin na tayo wala ng lakas sa paglilingkod. We will continue to serve God the entire of our lives on earth. At ang ikatlong bagay na pinag-usapan po natin, mga kapatid ko po kay Kristo, ang Diyos po natin ay hindi nalimutan o hindi nilimot si Caleb sa kanyang buhay sa mundong ito. At tinanggap niya ang gantimpala ng Diyos dahil doon sa nakita pong paglilingkod ni Caleb sa Diyos. Nawa po sa atin din, ganun din, na sa buhay po natin ay magtatagumpay tayo sa mundong ito. Kahit anong hirap, any circumstances in life,
kahit na maraming harang, kahit maraming traps ang ating kalaban, ay kaya po nating malagpasan yan because there is God na may tutulong sa atin sa buhay po natin. Kaya po mga kapatid ko po kay Kristo at sa lahat po ng aming mga relatives and friends, sa lahat po ng aming kababayang nakakarinig ng online worship na ito. Manalangin tayo na makaya nating pare-pareho ito. At pagdating ng ating Panginoong Jesucristo ay pare-pareho na po nating naakyat ang taluktok ng ating mga bundok kahit na naging mahirap para sa atin. Pero magpasalamat tayo sa Diyos dahil hindi tayo kailanman iiwan niya ni pababayaan sa buhay po natin sa mundong ito. Muli po, maraming pong salamat sa inyo at magandang umaga po sa inyong lahat at patuloy tayong pagpalain ng dakilang may kapal. Mabuhay po kayo, mag-ingat po kayo. Salamat po sa Diyos. God bless you all. Ako'y dumako na sa ating pagbibigay ng ating ikapu. Bago ang lahat, ating munang pakinggan ang salita ng Diyos sa mga tatakbuhan sa Nehemiah 10, verse 35 to 37. Ito po ang kanyang sinasabi. Taon-taon ay dadalhin din namin sa templo ni Yahweh ang unang ani ng bukirin at unang bunga ng mga punong kahoy. Dadalhin din namin sa mga pari na maglilingkod sa templo ang mga panganay naming anak na lalaki upang ilaan sa paglilingkod sa Diyos. Gayon din ang panganay na anak ng baka, tupa at kambing para namang ihandog ayon sa itinagda ng kautusan. Magdadala rin kami taon-taon ng minasang harina mula sa unang ani ng trigo at iba naming mga andok na alak, langis, ng ulibo at lahat ng uri ng bungang kahoy. Magbibigay rin kami sa mga Levita ng 10 bahagi ng mga inani sa aming bukirin. Ang mga Levitang ito ang naglilikom ng mga 10 bahagi at magdadala sa mga ito sa templo. Purihin nawa ang pagkabasa at pakarinig. Tayo po ay manalangin. Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, lubos po kaming nagpapasalamat sa buhay at kalakasan na inyong pinagkaloob ngayong araw na ito. Naway, gabayan mo po kami sa araw-araw naming mga gawain, sa aming trabaho. I-bless mo po ito, Panginoon. Tulungan mo po ang mga anak mo na makahanap sila ng kanilang trabaho para sa kanilang ikabubuhay. Naway, i-bless mo po ang aming mga kapatid na may mga negosyo. Naway payabungin mo po ito, Panginoon. Naway ang malilikon namin ay siyang gagamitin sa pagtatayo ng iyong iglesia at pagpapalaganap ng iyong salita. Dinadalangin namin ito sa panawatamis na pangalan ni Jesus. Amen. Mercy is falling, is falling, is falling.
is never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. So take me as you find me, all my fears and failures. Fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Yes, I surrender to you. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. You're a Savior, You can move the mountain. God, You are mighty to save. You are mighty to save forever. Author of salvation, You rose and conquered the grave. Yes, You conquered the grave. Para po sa ating huling panalangin, ang lahat po ay inaanyayahan kong dumulog at lumapit sa ating Panginoong Hesus. Tayo po'y tumungo at tayo po'y manalangin. Dakilang Ama o God, salamat po ng napakarami sa umagang ito na ipinatulob mo sa amin na kami po iyong iningatan, na kami po iyong pinagpala. Salamat Ama sa napakagandang awiting aming nadinig. Salamat Ama sa mga awiting ito na aming inawit. Salamat Ama sa mga salita mo na ibinigay mo sa umagang ito sa bawat sa amin. Naubin mo Lord ng bawat salita na aming nadinig, ang bawat salita na aming na ibinigay ng ang iyong tagapagsalita Lord, naway magamit namin ito sa aming pakikisalamuha sa magulong sanlibutan ito. Naway ito'y maging gabay namin, naway ito'y maging kalakasan namin. Naway ito'y patuloy mong ipagkaloob sa bawat sa amin. Salamat Ama sa mga anak mo na ginamit mo sa umagang ito, mula sa multimedia, Panginoon, sa kabataan, mula sa mga diakonesa, Panginoon, sa mga diakono, sa mga matatanda sa iglesia, sa pastor namin na ginamit mo upang maglahad ng iyong banal na salita, Lord. Salamat po ng napakarami. Nawa, Panginoon, patuloy mo kami gamitin sa iyong mga ministeryo. Naway patuloy mo kami bigyan ng karunungan, naway patuloy mo kami bigyan ng lakas ng pangatawan, higit sa lahat, patuloy na bigyan mo kami ng lakas at sapat na pananampalataya
at paniniwala sa iyo. Naway patuloy ka namin paglingkuran, patuloy ka namin dakilain at patuloy ka namin purihin sa espiritu at katotohanan. Dakilang Ama, sa umagang ito, inilalapit po ng bawat sa amin ang lahat may karamdaman. Dakilang Ama, ipatong mo nawa at ihipon niyo po ang iyong mapagpala at mapagdaling na kamay sa lahat na may karamdaman sa mga oras na ito. Lord, in Jesus' name, pagalingin niyo po kami. In Jesus' name. Dakilang Ama, nilalapit din po namin sa iyo ang lahat ng sumapit sa kanilang mga kaarawan. Ganun din po ang aming kapatid na Ashley Delphine, kung paano niyo pong iningatan ang anak mong ito sa mga nagdaang araw at sa kanyang buhay, ay ganun din mo po siyang iingatan sa mga darating pang panahon. Pahabain niyo ang kanyang buhay, naway maging matagumpay siya sa kanyang mga plano at daykain sa buhay. Naway makatapos siya ng kanyang pag-aaral, naway basbasan mo at pagpalain ang kanyang mga mahal sa buhay. Ingatan niyo po siya at patuloy siyang maglingkod at magpasalamat sa iyo. Dakilang Ama, patuloy kaming nagpupuri, patuloy kami nagpapasalamat sa iyo. Umaasa kami, Panginoon, na patuloy mo kami pupuspusin ng iyong banal na espiritu. At muli, Panginoon, sa isang linggong aming tatahakin, ingatan niyo po kami, Ama, patnubayan. Proteksyonan niyo po kami, Ama, sa lahat ng uri ng karamdaman, sa anumang kapamangan, ingatan niyo po kami, iligtas niyo po kami. Huwag niyo po kami bigyan ng anumang problema, Panginoon, kundi bagkos tanggapin namin nawa, Panginoon, ang lahat ng pagpapala, ang lahat ng pag-iingat mula sa iyo. Dakilang Ama, ang lahat ng mga bagay aming inihiling sa matamis at makapangyarihang pangalan lamang ng aming mananakop na si Kristo Jesus mula ngayon at magpakailanman. Amen and Amen. Mga kapatid, tanggapin po natin ang pagpapala na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siya nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman. Amen.